Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest from Masagari Channel, a Fatal Rose Matarder. So yung hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalo na ang skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Tuklasin at bubulabugin natin. So there is something, the Ace of Swords, something mental clarity. Na lahat ng bagay ngayon ay maaaring magbigay liwanag, magbigay linaw. No, naman yung bagay pangyayari sa buhay mo ngayon, na darating ngayong linggong to ay maaaring magdulot sa iyo ng kaliwanagan. Now, there's a mental clarity and there's something, a breakthrough. Magtatagumpay ka. Now, dahil sa kaliwanagan ng malalaman mo, magtitik ka ng action and decision not to make this situations better. No, mas magiging maayos na at mas magiging maganda na ang kalagayan at sitwasyon mo. No, kasi maliwanag na ang isip mo. Alam mo na yung kailangan mong gawin at hindi mo dapat kailangan gawin. And there's something, the Three of Cups. Now, there's a lot of celebration coming in. And there's an happiness. No, kailangan mo rin makipag-socialize. No, kailangan mo rin i-refresh yung utak mo for the meantime, diba? Iba talaga yung enjoyment na nagagawa sa ating mental health. No, kasi nare-refresh no ang ating sarili, ang ating isipan, nang sa ganun may sa katuparan natin ano man yung bagay na hinahangad natin. What is the additional messages? There's a justice card. Don't you worry. There is something, a karma or justisya na nararapat para sa iyo. Ano man yung bagay na ginawa sa iyo, huwag kang mag-alala. There is something bounce back. No, ngayon linggong to, makukuha mo na ang justisyang nararapat para sa iyo. Makukuha mo na yung karmang nararapat para sa iyo. It's a good or bad, depende sa situations na ginawa mo. Or depende yan sa ginawa mo, cause and effect. Now, there's something, consequences. So, let's see. And of course, guys, there's something, the Star card. Wow. There is something, healing, recovery, a wish fulfillment. No, maaaring may pag-asa na matupad ano man yung bagay na inaasam at pinapangarap. Ano man yung bagay kagustuhan mo, maring unti-unti nang mailatag at may biyahagi na sa'yo ang matagal mo nang gustong mata mo at matagal mo nang gustong makuha. This is something, guys, with a manifestation and desires into reality. No, bibigyang katuparan ang iyong kahilingan. And because there is something, the Hangman represents something in your perspective. Baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung mindset mo. Kung gusto mo mabago ang cycle or sistema or eksena mo or ikot ang kapalaran mo, kailangan baguhin mo na ang mga pinagagawa mo. Nang sa ganon, no, maging maganda na ang or magtuloy-tuloy na ang kapalaran na nakatakda para sa'yo. What is the additional messages? So there's a 9 of coin. Maging secure and slow and steady. Manatili ka sa kung ano naman yung bagay na ginagawa mo at pag-ingatan mo ito. No, pangalagaan, proteksyonan mo
Dahil itong malaking opportunities na to ay parang malaking isda na dadapos sa buhay mo. Huwag mong pakawalan, huwag mong sayangin. What is the Ace of Swords? The Ace of Swords represent with the Six of Cups. No, liliwanag sa'yo dito, no, lahat ng kaganapan, kaguluhan na nangyayari behind your back. No, this is something, guys, with a negative environment, guys. No, maring ikaw to na nagbibigay ng peace of mind, no, offer with other people, but definitely, no, kumbaga hindi mo alam na mayroong talagang toxic and negative silang ginagawa sa'yo, or either talagang nasa paligid mo, ganon. Additional messages. And represent with Two of Swords. So there's something, guys, nagkakaroon ka ng indecision dahil hindi mo pa lubusang nauunawaan na at nakikita, no, ang mga nangyayari sa paligid mo sa ngayon. Pero ngayon linggong to, ito na yung panahon at pagkakataon na kailangan mo mag-decide. No? Piliin, himay-himayin ang mga taong pagkakatiwalaan, lalo-lalo na ang circle of friends. No? Circle of support. No, tingnan mo kung itong mga tao talaga na to, it's something legit, loyal, and faithful sa'yo. Diba? Kasi maaaring nandyan lang sila, hindi dahil na talaga sumusuporta, dahil ba para sirain ka, kumuha ng informasyon, mag-ingat po gayon. There's a lovers, so this is something connected with your love life. Now, may hostility at something legal matter pagdating sa usapin about sa relasyon. Na meron ako nasa-sense dito with a legal matter. May usapin kayo, maaaring divorce, and of course, separations, annulment, and of course, in the other side, meron naman ako nakasense dito, may hustisya pagdating sa relasyon. No, kasi naman yung bagay na gumagambal at gumawa sa inyo ng hindi masama, no, ng inyong partner, ng inyong asawa, babalik sa kanila yan. No? Ano man yung bagay na ginawa sa iyo, babalik sa kanila yan. No? Lalo-lalo na pagdating sa relasyon. Or pag connected with your love life, guys, maaaring konektado, no, about sa relasyon tong nangyayari sa buhay mo or sa mangyayari sa buhay mo ngayong linggo. What is the Star card? Represent with the Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage. That because of your action. May pag-asa na makabangon ka dyan. Nga lang, ang nangyayari, nakakatak mo with the negative thoughts. Kaya kailangan always being positive and just being optimistic. Manatili kang positibo, huwag mong kakatake ng mga anumang negatibo or toxic sa paligid mo. What is the Hangman? There's a Page of Cups, tama ka ng intuition. No, some of you, lutang ka, balisa ka, no, nakakaramdam ka ng sakit ng ulo. There's a possible na maaaring dahil sa mga negativities na tumatakbo sa isipan mo. Kailangan mo mag-cleanse. No, i-cleanse mo yan, guys. No, and of course, mag-meditate ka at the same time. No, para yung spirit mo ay tumibay at lumakas, no? Maapektuhan yung isipan dito. Kailangan mo mag-meditate or there's something astral travel, no? Meron kang kakayanan na malaman yung mangyayari from the future. Now, there's a predictions. No, astral travel na magkakaroon ka ng instinct, no, and revelations na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan mo. Or sa madaling salita, guys, meron naman dito kung nakikitang mga pangitain or pahiwatig sa'yo na you need to pay attention. Kung bakit nakakaranas ka ng delays, cancellations, ganon. What is the Nine of Pentacles? So there's the Nine of Cups. There's something of wish fulfillment. So magkakatid sa ito sa pagtupad ng mga pangarap mo. Ano man yung bagay na hinahangad mo, unti-unting ibibigay at ilalatag na sa'yo. What is the additional messages? And there's a Nine of Wands for slow and steady. Matuto ka maging mahinahon, no? Gamayan at protectionan mo ito. There's something sunglasses or something glasses na parang magsasala ng mga bagay na nakikita. No, ibig sabihin nito para hindi ka malinlang or madaya ng ninuman sa paligid mo, ipinabahagi sa iyo itong sunglasses na to para makita mo ang totoong nilalaman nito. Ang totoong tao sa paligid mo at ang mga taong negative at toxic talaga na sumisira ng eksena mo. Malalaman mo na yan. Kaya there's a mental clarity eh. Lahat ng bagay na to ay paglilinaw. And there's something magician for manifestation.
na may mga bagay talaga na ma-manifest mo na. Makakamit mo lang, kailangan mo magdesisyon. Now, there's something circle of friends talaga, or circle of family, or something family and toxic environments like that, na maaaring naghahatak sa'yo ng negative. So, you need to decide na kung gusto mo ma-manifest, makuha naman yung bagay na gusto mong gawin, may sasakatuparin mo to. Additional messages. And there's something, the King of Cups. Yung person mo is very devoted, no worries, no? Ang person mo ay mahal ka. And of course, he also a provider. Or either yung person mo ay maaaring kumbaga siya yung pumoprotekta sa'yo, no? Protective. And of course, there's something, guys, with the 7 of Wands. See, protections. Ibig sabihin dito, guys, na proteksyonan mo at pangalagaan mo yung grounds mo dito, even your territory. No? Kailangan matuto tayong pangalagaan na naman yung bagay na meron tayo. Diba? At may pag-asa ng maaring makamit mo ito. What is the Hangman? Because the Page of Cups represent with the Hierophant for a lesson learned. So, matuto ka na. And there's a religious factor, guys, ha. May nasa-sense ako dito, may nagpapalipad na hangin sa'yo. Or there's something spirits na sumasalbahe sa'yo. No? Like something spirit with elemental. No? Maaring mayroon sumasalbahe sa yung elemento or black spirits, gano'n. So, you need to protect yourself, no? Mag-cleanse ka, no? Kung hindi yung sarili mo at the same time yung tahanan mo ng punong-puno na negatibo. What is the 9 of Pentacles? Because the 9 of Cups. So, represent with the Temperance, with the perfect timing. So, this is the moment, guys. No? Panahon to ng pagkakataon na para hilumin na, no? Lahat ng bagay na sugat ng nakaraan. Maging kalmado ka lang, no? There's something solution. Dapat marunong ka laruin tong extend na to. No? Tinitignan ko hanggang sa ng pasensya mo. For the outcome, guys. For the outcome is the 3 of Coin. This is something collaborations, connections, no? Maging mahinahon ka sa pag-open up. No? Pag-show ng information mo. Lalo-lalo na mga plano mo, lahat ng gusto mong gawin. No, don't share any information with other people. No, dahil hindi mo alam kung ano ba talagang pakay nila, bibigyan liwanag na makakaroon ka na ng insig and intuitions na there's something wrong. No, ibig sabihin, meron talagang negative na nasa paligid mo. Surroundings, environment, and there's a 3 of Swords. Diba? Meron talaga naiinggit sa'yo dito, especially with your friends or family-related or environment. Mga kapitbahay mo, meron din ako na sense dito na pinag-uusapan ka behind your back. 3 babae. No, na maaaring akala mo, diba, ang fresh nila. Amen. So, let's see. What is the additional messages? Represent with the 7 of Swords. So, there's a sneakiness. No, there's something in secrets or hidden agenda or hidden enemies. So, maaaring nag-i-stalk sa'yo ba social media na maaaring may namin naiinggit sa inyo ng new person. Or maaaring there's something na maaaring lokohin kayo or maaaring may impostor dito na subukang i-brainwash yung person mo. Just being aware. Gusto ko i-clarify ito. See, there's a 4 of Swords. Mag-ingat ka rin dahil kaya ka nakakapanaginip for cheating, lying kasi parang lilinlangin ka sa iyong panaginip. But there's something no, hindi totoo yan dahil gusto lang nitong mawala ka sa focus at concentration. There's a death card. Maaaring matatapos na yan. No, so let's see. Additional messages tayo. Kinlarify ko lang about sa pag-ibig. Baka may mga tanong kayo dyan. Kung baka nag-cheat yung asawa mo, hindi. Kung nananaginip kayo about sa panluloko ng asawa nyo, huwag kayo mag-alala. No? Talagang ginugulo ka lang kayo sa isipan dahil ang mismong gumagawa sa inyo, kung hindi toxic family, toxic friends, or toxic ex. Ganon. And there's a tower moment for major changes. There's something, major changes coming in. No, maaaring matatapos na, no, ang mga paghihirap, diba? Some of you nagkaroon ng bankruptcy, no, maaaring lugi, nagipit, ganon, but ngayon, poproteksyon naman yung sarili mo. Kasi nagkaroon sa sabotage, masyado ka kasi open and transparent, no, with other people, with your relatives, your friends. Ngayon, masyado ka na magiging secure. That's good. And the Ace of Cups. Something, see, there's an Ace of Coin. Kaya rin nakastack ang finances mo.
Now, there's an Ace of Coins with a big shot and big money coming in. No, talagang may malaking opportunities na darating, may malaking perang paparating. Ganon. Dahil itong bagay na to, pilit man nilang hadlangan, dadapot papasok pa rin sa iyo ang grasya. Kumapit ka. Additional messages. So there's something Hermit card. See? All the answer is here. So binibigyan na ng kasagutan ang lahat ng katanungan mo. This is something spiritual journey. No? Lahat ng bagay na nararanasan mo, parte yan ng spiritual. Kung hindi ka magte-take ng action on any decisions, no? Ganun at ganun pa rin yung magiging cycle. Bakit kami namalas? Bakit yung nagkakaroon ng ganito? Kasi may sumalbahi sa'yo. No? May gumawa sa'yo ng kamalasan, kaya itong karma, diba, is here. So, ibig sabihin dito, kapag naproteksyonan mo na at pangalagahan mo na yung sarili mo, this is something bounce back, no? Continuous na siya, no? Hindi na siya mapipigilan pang pagdapo ng swerte sa'yo. At sa kanila, ay maaaring bumalik na ano man yung kamalasan at sumpa na ginawa sa'yo. Ganun po yon. Now, hanggat hindi mo napuputol ang pinakakadena ng kamalasan, hindi po siyang matatanggal at kusang matatanggal, hindi ganun yon. No, you need to take an action from that. No, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw, at kailangan mong magdesisyon. No? Kasi ang spiritual po ay hindi natin nakikita. Kaya, tayo ay nai-stress, nade-depress, mga ganyan-ganyan. Bakit pa ulit-ulit? No, sunod-sunod yung kaalatan, no, kamalasan, suliranin sa buhay. No, pero nandun ka na which is na nag-grind ka naman. No, nagtatrabaho ka naman, kumikita ka naman ng malaki. Bakit ganon? No, there's something wrong. So, you need to take an action from that. No, proteksyonan mo at pangalagaan mo ang iyong sarili laban sa mga taong ganiyad, no, sa kanilang kapangyarihan at sa kanilang mga kakayanan, no, para lang mapabagsak ang isang tao na walang kamalay-malay, diba? So, kumbaga, it's something awakening for us, no, the two of you guys, no, na talagang binibigyan kayo ng liwanag, no, dito pa lang sa Ace of Swords na unang bagsak ng baraha ay bibigyan na kayo ng kaliwanagan. No, bibigyan kayo ng mas malinaw na isipan na para maunawaan at malaman kung bakit ganyan at paulit-ulit ang senaryo na nangyayari sa inyo. Ganun din sa love life. Kaya kapag paulit-ulit ka niloloko, paulit-ulit na nagkakaroon ng betrayal at pagkatatraidor. No, ganun yun. No, kailangan mong magkaroon ng boundaries, no, sa sarili mo at kilalanin sino ba talagang punot dulo nito. Nang sa ganun guys, no, na hindi na maulit-ulit yung sistema at wala nang magawa sa'yo itong tao na to at kahit na nino man at sino man. So guys, let's see. No, bubungkalin natin at bubulabugin natin. No, anong kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. So, welcome back guys. Andito na tayo, no? For finances and career. Tutumbukin na natin yan, no? Lahat ng kaganapan sa buhay mo at bubulabugin natin anong eksena pagdating sa finances and career mo. Ito na yun, guys. So, there's an 8 of Wands. So, there's a past communication and past moment na magkakaroon ng changes and development, no, sa situations mo. Some of you, mga lot of transaction is here. So, binibigyan ka na mabilis ng transactions. Nakikita mo there's a mic. No, there's a using mic, no, para i-announce for you na this is something, a blessing coming in. Ang grasya ay paparating na. Bibilis ang dapo nito at bibilis ang pagdating nito. And there's a trouble, guys. Some of you magkakaroon din kayo ng trouble. A lot of communication and there's a need of cause. For something, letting go, letting go. No, may pag-let go talaga. No, makakawala at makakalaya ka na from toxic and negative, especially for a toxic environment. No, ito na yung paglaya at unti-unti ka na makakabangon at makakawala. And there's a 7 of Cups. No, there's a rainbow ako na sense, no? This is something that changes coming in. And there's a lot of opportunity coming in. Na maraming parating. Na maraming pagbabagong paparating at maraming opportunity darating. And there's the Fool card. Dahil sinubok, no, ang iyong pananampalataya at tiwala. Kung hanggang saan ang katatagan mo. Kung hanggang saan ang paniniwala mo, kung hanggang saan kakakapit, no, sa ating Panginoon. At sinasabi with the Fool card, guys, na magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong pag-asa. And there's a 5 of Wands. See? Kakompetensya. The 5 of Wands, something
kakompetensya, competitors. 'Di ba? Maraming inggitera. No, hindi naman natin yan hindi na mawawala sa buhay ng tao na this is something nature, but definitely we need to protect ourselves, no? No, para nang sa ganun hindi na tayo, dapat maperwisyo ng ninuman. And this is the Queen of Coin, na there is something maturity, how to protect our finances and career. So be mature enough and be grounded. So pagdating naman tayo sa love life, sa pag-ibig, guys, there's an Eight of Swords. There's a lot of toxic and negativities around you. Talagang pagdating sa relasyon, it's a toxic families or toxic friends na maaaring bumubuyo or sumisira sa inyong relasyon. Alam mo, guys, there's something, katulad din sinabi ko kanina, di ba? Meron ako nakitang justice at justice card, ibig sabihin hustisya. And there's an 888. 888 that the angel's number represent a karma. Diba? There's a karma is waving. And this is something, a potential for abundance. 888 something, a money. No? Kumbaga, this is something, a blessing disguise na ipagkakaloob sa'yo ng ating poong may kapal. Na may involved talaga about sa pag-unlad. So, there's something, guys, with the Five of Cups. Some of you nagkakaroon ng realization dito na magmaring yung person or either with the other person or yung mga taong sumisira sa inyo ay maaaring nag-iisip-isip na ngayon, no? Maaaring nagkakaroon na sila ng kumbaga pagsisisi or either kumbaga nanghihinayang sa kanilang ginawa o kaya yung kanilang ginawa ay hindi nag-work, no? At hindi na mag-work this time. And there's something, the word can represent something, travel, success, accomplishment. No, babaguhin na raw ang mundo mo. Babaguhin na raw ang situations mo. And there is a Six of Wands, for victory is yours. No, pagdating sa relasyon, magtatagumpay ka talaga. No, dahil sa pananampalataya at tiwala nyo, at pagkapit sa relasyon na meron kayo, no, iikot na ang kapalaran with the Wheel of Fortune. There's a blessing, at magandang kapalaran at talagang kayo ang itinadhana para sa isa't isa. Pasabog. Now, this is something I will report you with a turning back. Now, papabor na sa iyo ang situation at darating at maraming offer. Some of you may proposal, engagement, or there's a wedding coming in na mayroon talagang romantic proposal dito. Now, that brings you with a higher level commitment. So, let's see. Pagdating naman tayo, guys, sa kalusugan mo. So, there is a Two of Wands by choices. Piliin mo lang yung mga katulong sa'yo. Piliin mo lang yung mga bagay na magbibigay importansya sa'yo pagdating sa kalusugan. See? Born and veggies. Diba? Tantanan mo kakakain ng mga processed food, na red meat, na hindi nakakatulong for your digestion. Now, there's an Ace of Cups, no? Having fashion. Kailangan lahat ng bagay na ginagawa mo para hindi ka ma-stress tulad ng with the Knight of Swords, no? Para hindi ka ma-stress at mag-isip ng kung ano, enjoyin mo yung ginagawa mo. The more na gusto mo yung ginagawa mo, the more na mapapadali ito. Hindi mo namamalayan tapos ka na pala, diba? Isa sa nagbibigay stress to kasi ang trabaho, tinatrabaho mo. Hindi ganon. No, kailangan ng trabaho o yung mga ginagawa mo ay minamahal mo. And this is something, the Page of Wands, at may magagandang balita na paparating pagdating sa kalusugan. Na unti-unti na mag-i-improve ang iyong mental, physical, emotional health, ganon. And this is the Ace of Wands, na magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, at mga gustong gawin sa buhay mo. Mas lalong lalawak na ito. Na magbibigay ng refreshing sa isip at utak mo. And of course, guys, there's something, an emperor. Be mature enough, no? Maging mature na at magkaroon ka ng disiplina sa kalusugan mo, sa sarili mo. There's a Two of Coins, no? Timbangin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Ano man yung bagay na makakasira, no? Or if there's something, unhealthy foods, no? Unhealthy habits, tantanan mo na. No, hindi na siya nakakatulong for you, guys. So, kailangan mo nang tigilan yon. Baka tuluyang makasama sa'yo. So, let's see. What is additional messages with the magical fire messages, advices, and of course, an angel spirit messages, and of course, the peacock card, yes or no.
Ang pika ka yes or no, guys, kung bago ka sa channel ko, no, pipili ka ng isang sagot. At pipili ka rin, mag-isip ka rin ng tanong mo sa sarili mo ng isa lang. At pipili ka within 1, 2, or 3 kung anong sagot doon sa tanong mo. Pero kung nakapili ka na, please comment down below kung anong number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Then of course guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. So let's see. Alamin na natin anong kaganapan with the magical fire messages advices ang malalaman natin at bubungkalin natin. Let's watch this. Okay guys, let's see what is the magical fire messages representing. For magical fire messages, and you get the power. See? Mayroon kang kakayanan. No, use your ability to resolve this situation, you can do it. No, kaya mong maresolba, masolusyonan ng mga problema at pagdadaanan mo. No, ngayon linggong to ay may kakayanan or may bagay na magliliwanag sa'yo para magawa mo na ang mga bagay na gusto mong gawin. And there's a children's, no, there's a birthday with children. So, some of you maaaring magba-birthday na yung anak mo, no? Maaaring may darating na birthday dito, guys. And there's a summer, excuse me. There is a summer season, guys, na maaaring masasagot ng katanungan with the summertime. So, let's see what is the yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, represent with the feminine. Now, there's something divine feminine. Na maaaring you are a Scorpio, a divine feminine, or yung first mo is something divine feminine. And there's a guarded variability. No? Kumbaga, protection na at pangalagaan mo yung sarili mo dito. Parang nangihina ka na parang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Na parang nawawalan ka ng lakas ng loob. So, you need to boost your confidence. No, there's something assistant with the spirit guides. No, ginagabayan ka ng ating mga angel spirit. No, magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa kakayanan mo. What is the angel's messages for synchronicities? Represent guys with the rest. So, kailangan mo rin ng pahinga. No? Kaya rin nangyayari yan, you need to rest, no? Kailangan mo pahinga ang katawan lupa mo. There's a princess. No, you become a princess or either maaaring may prinsesa ka dito. And there's a brother then, may kapatid ka ditong lalaki na maaaring connected sa'yo. And there's a loss. No, unti-unti nang aalisin yung mga bagay na alam na hindi nagsaserve sa'yo. No, unti-unti nang malalagas, matatanggal ang dapat alisin sa buhay mo. For romance angels, for a mystic love oracle deck, there is a healing releasing. See, unti-unti nang hihilumin at aalisin lahat ng bagay na nagbigay pasakit at nakapanakit sa'yo. And there's something divine timing. So this is the moment. No, magtiwala ka with the perfect timing. Ipagkakaloob sa'yo yung taong para sa'yo talaga. And of course, there's something in music. Nakakatulong ang music for healing energy, guys. So let's see what is Archangel Michael messages. For Archangel Michael messages, represent with your home is protected by angels. Na ang iyong tahanan ay protektado naman daw ng mga anghel, ng mga gabay natin, na pumuprotekta at pinangangalagaan ng iyong mga mahal sa buhay. No, even yourself. No? So let's see what is the Jesus loving quote said. Let your light so shine before men. They may see you the good works and glorify your Father which is in the heaven. No, hayaan mo yung kaliwanagan sa sarili mo ang magpakilala sa iyo. No, doon nila makikita lahat ng bagay na ginawa mo. Hindi mo naman kailangan patunayan sarili mo, ipangalandakan na naman yung bagay na ginawa mo. Bagkus, hayaan mo silang makilala ka at makilala ang buong pagkatao mo, ang malaman nila ang pagkakakilanlan mo nang hindi mo ipinapakilala at binabahagi ang sarili mo. Hayaan mong sila mismo ang magtuklas, no, sa'yo, ano man yung kahalagahan mo, at doon mo makikita ang kahulugan na sinasabi ng ating Panginoon. Diba? Kumbaga sinasabi nga, diba?
na wag mong i-pressure or i-please yung sarili mo para sa ibang tao. Don't please anyone to accept who you are. Diba? Kung talagang mahal ka niya, kung talagang mahalaga ka dyan, na mag-i-stick at mag-i-stay at magiging loyal, faithful yan sa'yo. And this is something as 000 with a limitless potential. With the angel's number represent, it serves as a timely reminder that anything can be accomplished. If you can dream it, there is no reason you can make it into reality. If something is the possession of other person, it is also available to you. So try to remain calm. What's meant for you won't you pass by? Let go of tension, relax. Matuto kang kumalma. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi pa para sa'yo, it's a God purpose. No? Plano ng ating Panginoon yon. Hindi dapat pinipilit ang isang bagay, lalong makakasama. What is the money move oracle deck? Represent guys with a home base. Na malaking bagay na may related about sa environment mo. Change your environment. No, home is a harbor of the soul. It's the safest place you can be. Diba? Kumbaga, ang tahanan talaga, ayun yung parte ng magiging kaligtasan mo. There's a cross, guys. Nakikita nyo, there's a cross. Ibig sabihin, dapat kang maglagay ng mga cross, no, sa windows. No, dahil mayroong mga bagay na nagre-reflect with the negativities na maaaring na-absorb ng inyong tahanan. You need to pay attention, guys. No? So, there's something a shadow work represent what? Your home is protected by angels, but you need to do something na para protectionan mo ang inyong tahanan. What is the shadow work represent what? So, there's something ang escapism, relaxation and facing reality. Kailangan mong harapin ang katotohanan, no? Ano man yung bagay na meron ka sa harapan mo. Detach from daily struggles and relax, but don't use it as a support for avoidance. Hindi mo kailangan iwasan. No, harapin mo yung mga bagay na nangyayari at relax. Kumalma ka, no? Ano man yung mga bagay na nararanasan mo ngayon, babaguhin yan. No, hindi yan na habang buhay nandiyan ka sa situations na yan. Kailangan mo lang gumawa ng paraan para mabago, no, ang sitwasyon mo. What lies beneath the future? What lies beneath the future? Represent with a hater. Diba? Kumbaga merong mga taong naiinggit at may ayaw sa'yo. See? Insecure nga ang atake. Diba? Tulad ng sinasabi ko kanina na maraming may ayaw at hindi ka nagugustuhan. Na parang hindi ka niya bet. No, the way na parang hanggang sa naiinggit na. Ganon. Kinakain na sila ng inggit. And there is a clarifying for love situation. Kaya sinasabing protection mo ang iyong tahanan. Kasi maraming mata na nakatingin sa inyo. Diba? So, let's see what is the clarifying for a love situation. And there's a flattering heart. Flattering heart, your passion lead you to love you desire. See? Yung pagmamahal mo sa ginagawa mo or pagmamahal mo sa isang tao, yan yung magdadala sa iyo para may sa katuparan mo ang nanggagaling sa puso mo at talagang hinahangad mo. What is the clarifying for a life situation? For clarifying for a life situation, represent with a give up control. Release your grip on outcomes, embrace the present moment of wisdom. See? Kailangan mo lasapin at tanggapin yung nangyayari ngayon. Kailangan mong i-give up at kumbaga pakawalan yung control. No? Hayaan mo siyang kusang mangyari. The more na kinokontrol mo yung situations, no, hindi siya mangyayari. Kasi hinaharang at ilahadlangan mo na gumalaw, no, yung bawat sa paligid mo. Hindi mo alam, there's a spirit guides na gumagabay sa'yo. Hindi mo kailangan kontrolin niya, ito, ganito, ganyan. No! You need to, parang palayain, no, yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Hayaan mo siyang kusang mangyari. The more na kinokontrol mo, the more nagbablock. Diba? So, let's see what is the path of the light. The more siyang, para na nawawala, no? At hindi mangyari yung dapat mangyari. What is the path of the light?
The power of the light represents with the confess of the universe. Alam mo yung confess ng universe na parang sinasabi sa akin dito guys na kailangan mong mag-meditate, no? Magdasal, no? Kausapin ng universe, kausapin ng ating Panginoon, ng ating mga gabay, no? Even the stars, no? Na there's a meaning to our life, no? Kasama sila, parte talaga sila, no? Ng buhay natin. At itong bagay na to ay kailangan buksan mo ang isipan mo. Natanggapin na naman yung bagay na paparating. Huwag mong piliting hadlangan at huwag mong pilitin harangin. No? Let's see, what is the decal ayan ko lang muna, nabasahin ko with the confess of the universe. I am discovering my true world and embracing my potential and confidence. I openly express my thoughts and intention to the universe, trusting that it hears and support on my journey. Naririnig tayo ng ating gabay. No, kailangan natin na magsalita o humingi ng gabay sa kanila. Ano man yung bagay na kailangan natin kasi bibigyan tayo ng impormasyon, no? Na ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Na mag-pay attention ka, mali na yung ginagawa mo. Hindi ka nasa tamang direksyon ka pero the way yung ginagawa mo is something foul. No, kailangan mong umiwas. Tigilan yan. So let's see what is a pick a card, yes or no. Alamin na natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay guys, so let's proceed tayo with the pick a card, yes or no. Alam ko nakapag-isip ka na ng tanong, diba? So ito na yon. So let's start muna tayo with the number 1. With the number 1 guys, so there's a yes. Valuable experience worth your time, profit. Ibig sabihin dito, ano man yung bagay na nararanasan mo, pahalagan mo yan. Parte yan ng journey mo. Parte yan ng paghubog ng pagkatao mo. At yung mga karanasan na yan ay bahagi yan ng kailangan mong pagdaanan para sa paglago mo. At itong bagay na to ay maaaring makuha mo na. Ano man yung bagay na pinaghirapan mo. There's a yes. Na fruit of labor ang atake dyan. Number 2, there's a yes again. Heart of opportunity is part of burning desires fulfilled. Ibig sabihin, naglalagablab na oportunidad at maaaring dadaling ka nito sa pagtupad ng mga hinahangad at pangarap mo. There's a yes. Number 3, there is a yes again. Follow the guidance, it leads to the truth. No, sundin mo ang ating gabay. No, dadaling ka sa katotohanan na dapat mong malaman. No, binibigyan ka ng gabay na kailangan mo mag-pay attention. No, may mga reflection silang nakikita kaya nag-o-open ng portal. So, kaya nakakatakbo yung negative. So, you need to pay attention from that. So, guys, this is a weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign of Scorpio. Scorpio, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!